Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. So, kamusta po tayong lahat? At maganda po yung tinatapik po sa atin ngayong week po na ito. 7 Habits of a Lukewarm Christian. So, nung Monday, tayo po ay pinaalalahanan na ng ating mga kapastoran. At kahapon nga po, isang nabanggit sa atin ni Pastor Oge na isang nakasaynayan ng mga lukewarm Christian o maligamgam na Kristiyano ay yung nakabase sa opinion ng iba kaysa sa sinasabi ng Diyos. So, yung number 6 ay ito yung mga tao na nakikisalamuha pa yan sa ibang mga hindi mananampalataya. Ngayon po, tayo po ay nasa number 7 na. Ano nga bang ibig sabihin ng lukewarm or maligamgam na Kristiyano? Ito po ay tumutukoy sa isang taong nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo, ngunit kulang sa masidhing devotion. Hindi siya devoted or passion at aktibong pagsunod sa Panginoong Jesus. Meaning, ang lukewarm Christian, sila po yung mga klase ng Kristiyano na half-hearted Christian. Hindi maintindihan kung mainit o malamig. Sila ay nasa gitna. Dito po sa number 7, ng pag-aaralan po natin sa hapon po na ito, sabi niya pong ganun dito, Jesus is kept as Savior but not Lord. Nagiging kaugalian o nakasanayan na ng mga lukewarm Christian, ng mga maligamgam na Kristiyano, na si Jesus ay tinuturing na lamang tagapagligtas, hindi na Panginoon ng buhay nila. Jesus is trusted for forgiveness, but avoided when it comes to obedience. Salvation feels optional. Parang optional lang ang pagsunod sa Panginoon. Salvation feels comforting. Ang kaligtasan ay nagiging kapanatagan or nagiging at peace, nagkakaroon ng kapayapaan. Lukewarm faith wants the benefits of Christ without the cost of following Him. Gusto lang ng mga benepisyo ng pagsunod kay Kristo tulad ng kaligtasan, ng pagpapala at langit. Ngunit ayaw magbayad ng halaga ng tunay na disipulo tulad ng pagsasakripisyo, pagpasan sa krus at radikal na pagsunod sa Diyos. Yan po yung ibang ibig sabihin ng lukewarm Christian. Dito po, sabi niya, may mga Kristiyano po na tinatawag na Kristiyanong konforme. Sumusunod lang kapag maginhawa o komportable sa church. O maginhawa yung pagsunod niya sa Panginoon. Meron din namang mga Kristiyano or lukewarm Christian na tinatawag na balikbayan faith. Tumatanggap ng grasya pero hindi handang maglingkod ng todo sa Diyos. Gusto lang nila ng pagpapala pero ayaw talaga nilang maglingkod sa Panginoon. Dito po sa Revelation chapter 3 verse 15 to 16 sa Amplified Version, I know your deeds, that you are neither cold, invigorating, refreshing. Katulad nga po na nabanggit sa atin ni Pastor Marlon na nakaraan, ang cold dito po ay yung malamig ay nakaka-refresh ito sa katawan ng isang tao, lalo na kapag halimbawa pagod na pagod siya. At sabi nga dito, nor hot, healing, therapeutic ang ibig sabihin po nito. I wish that you were cold or hot. So, because you are lukewarm, spiritually useless. Yan po pala ang ibig sabihin din ng lukewarm. Spiritually useless, hindi siya nagagamit sa gawain ng Panginoon. Kung magamit man siya, temporary lang. And neither hot nor cold.
I will vomit you out of my mouth, rejecting you with disgust. Dito po sa ang salita ng Diyos sa Tagalog, nalalaman ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Maigi sana kung mainit kayo o malamig. Ngunit maligamgam kayo, kaya isusuka ko kayo. Alam niyo po, hinahanapan po tayo ng Diyos na kailangan hindi tayo nandun sa gitna. Kailangan mainit po tayo na naglilingkod sa Panginoon. Dapat nare-refresh yung paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi niya po dito, hindi inilalarawan ni Jesus ang bukas sa pagre-rebelde dito po sa verse po na ito. Or open rebellion. Nabanggit po sa atin dito ni Pastor Marlon nung Monday. O pagtatakwil sa Kanya. Sa halip, inilalarawan niya ang spiritual na kawalang bahala. Spiritual indifference o yung katamaran o ang pagiging maligamgam ng isang Kristiyano. Minsan kasi may mga Kristiyano po na itong mga lukewarm Christian, ang gusto lang nila ay comfort. Pero ayaw talaga nilang mag-surrender ng buhay nila sa Panginoon. Ayaw nilang nahihirapan. Gusto nila easy-easy lang ang paglilingkod sa Panginoon. Dito po sa Mateo 7:21, sa The Message Translation, knowing the correct password, saying, Master, Master, for instance, isn't going to get you anywhere with me. What is required is serious obedience, doing what my Father wills. Hinahanapan po tayo ng Diyos ng seryosong pagsunod sa Kanya. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, kundi yung mga talagang totoo na sumusunod sa Kanya. Lukewarm Christianity is not loud, it blends on. Ibig sabihin po nito, sila yung mga klase ng Kristiyano na nakikibagay lang, nagtatago, hindi halata, hindi radical ang pagsunod sa Panginoon, at halos hindi makilala sa takbo ng mundo. Kasi nga, same na. Nasa gitna lang sila, hindi mainit. Ibig sabihin ng mainit, hindi masigasig ang paglilingkod. Hindi rin malamig, lantad na hindi naniniwala. Nakikisabay sa agos ng mundo. Walang gawa. Puro lang salita. Gusto lang good person, pero hindi layunin maging banal. Hindi gaanong naiiba sa mga hindi naniniwala. Paniniwala, nagiging kultura lang ang pagiging Kristiyano. Hindi isang buhay na relasyon kay Jesus. Lukewarm. Hindi niya po ito sinasabi sa mga ateista. Ito po ay sinasabi niya sa mga Kristiyano na, sa mga taong naglilingkod na sa Panginoon. At sabi niya pong ganun dito, ito po yung mga bagay na paalala po sa atin. Amen po. At sabi niya pong ganun dito, kung ikaw ay nakukonvict sa mga napag-aralan po natin ngayong week, ito po ay mga paalala. Kasi nga dumarating ang time, ang sakit ng mga tao ay kalimot. Kailangan ng gamot na paalala. Ito po ay pagpapaalala sa atin at hayaan na nabibigyan ba kita ng kaluguran? Alam niyo po, ang isang klase ng mga lukewarm Christian, sila po yung mga tao na Kristiyano na hindi nila napiplease ang Panginoon. Amen po? Ayan, sabi niya dito, piliin po natin na laging sumunod sa Lord. Lord, ibalik mo yung dati kong sigla. Lord, ibalik mo yung dati kong pag-ibig. Kung gaano ko ka-excited na naglilingkod sa'yo nung una. Kasi mahirap pong maglingkod sa Panginoon na wala na po tayong pag-ibig. Amen po? So, sa bawat isa po sa atin, patuloy na ini-encourage ko po na katulad na naglilingkod sa Panginoon, maging devoted po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoong Jesus. Amen po? So, God bless po ulit sa bawat isa po sa atin sa hapon po na ito. Tayo po ay yumuko at manalangin.
Aming Ama, sa pangalan ni Lord, salamat o Diyos sa mga paalala, sa correction mo sa amin sa isang linggong ito o Diyos. Hayaan mo Lord na hindi ka lang namin maging tagapagligtas, kundi makita namin Panginoon na Ikaw ang Panginoon na dapat pinapriority, Ikaw ang Diyos